Pinapataas ng Washington ang presyon sa Baghdad at ngayon, maaaring may bagong leader sa hakbang na ito. Ang pagtatalaga kay Tom Barrack bilang US Presidential Envoy sa Iraq ay tinuturing ng mga opisyal sa rehiyon bilang senyales na mas magiging agresibo ang Washington sa sensitibong issue ng mga armadong grupong wala sa kontrol ng Estado sa Iraq. Ipinahayag na ni Punong Ministro Ali Al-Zaidi ang tungkol sa pagdidesarma. Sabi niya, determinado siyang ilagay ang lahat ng armas sa ilalim ng otoridad ng Estado pero magulo ang aktual na sitwasyon. Isang grupo ni Muqtada al-Sadr ang sumali sa puwersa ng Estado habang ang mga grupong kaalyado ng Iran ay hindi pa malinaw o tutol ang posisyon. Kaya ngayon, ang tanong ay kung ang presyo mula sa US na sinusuportahan ng bagong sugo na ito ay magtutulak sa Iraq patungo sa isang tagumpay o mas malalim na panloob na alitan at sasamahan tayo para himayin ang lahat ng iyan. Narito rin si Intifad Kanbar, tagapangulo ng Kurdish Protection Action Council mula Washington, D.C. Sige, Intifad, sa tingin mo ba, ang pagtatalaga kay Barrack ay magbabago talaga ng impluensya ng US sa Iraq o pagpapakita lang ito ng intensyon, hindi totoong pagbabago ng pulisya? Sa totoo, Natasha, malaki ang impluensya ng US sa Iraq. Ang dolyar ng Iraq ay dumadaan sa Federal Reserve na karamihan ay mula sa bentahan ng langis. At saka, malaki rin ang impluensya ng Estados Unidos sa Iraq pagdating sa military intelligence. At pati na rin ang mga Kurds na mga kaalyado ng Estados Unidos na isang malaking asset para sa Estados Unidos sa Iraq. Gayunpaman, sa tingin ko maganda ang intensyon ni Ambassador Tom Barrack na buwagin ang mga milisya. Pero ang kulang dito, Natasha, ay walang malinaw na estratehiya ang US para gawin yon. Dapat maintindihan ng mga tao na bigong estado ang Iraq. Ang estado ng Iraq sa loob ng mahigit 20 taon, hindi nga nila kayang magbigay ng kuryente at simpleng serbisyo sa mga tao dahil palpak ang pamamalakad ng estado, kung gusto mong tawagin yon. Kaya ang Estados Unidos, kung aasa sa gobyerno ng Iraq para buwagin ng mga milisya, hindi ito gagana. Minsan, naririnig mo mula sa mga proxy ng Iran, kaya nalalaman mo, ang iniisip ng Iran, tulad ng naririnig ko mula sa mga proxy nila sa Iraq, ang kanilang estratehiya, Natasha, ay Magpatagal sa loob ng 2 taon hanggang sa pag-alis ni Trump. kaya makikipagnegosasyon sila, magbibigay ng mga pangako, gagawa ng maliliit na hakbang dito at doon, pero walang tunay na malaking pagbabago sa mga milisya nito. Kailangan magkaroon ng malinaw na hakbang-hakbang na estratehiya ang Estados Unidos at ipataw ito sa Iraq. Magagawa lang nila yon kung may malinaw silang estratehiya para sa mga milisya. Kung ililipat lang ang mga milisya, papalitan ng pangalan at ilalagay sa Ministry of Interior o Iraqi Army, sa tingin ko walang malaking pagbabago. Magpapatuloy silang umatake sa Israel, Kurdistan at mga estado sa Gulpo. Pero kailangan nating magkaroon ng malinaw na plano kung paano mabubuwag ang mga milisyang yon at kung paano hindi papayagan ang Iran na makialam. Sa paglipas ng panahon, alam mo, hanggang sa pag-alis ni Pangulong Trump sa loob ng 2 taon. Bago ang panayam na ito sa'yo, nakikinig ako ng podcast ng isa sa mga jurista, mga mula, na pumili kay Moshabakh Khamenei. May sinabi siyang napaka-interesante, napakahalaga. Sabi niya, ang 2 dakila nating imam, sina Khamenei at Khomeini, ay nagturo sa atin ng isang doktrina. Minsan, kung hindi natin alam kung ano ang tamang gawin, kailangan natin tingnan kung ano ang gusto ng kalaban at gawin natin ang kabaliktaran nito. Kung gusto ng kalaban na halimbawa, maging katanggap-tanggap sa loob ng Iran ang isang particular na tao, iniiwan natin ang taong ito. Kung sinabi ng kalaban na masama ang isang tao, siya ang pipiliin natin. Dahil sa pagdedeklara ni Pangulong Trump ng kanyang mga hinihingi sa mga Iranian, palaging kumikilos ang mga ito laban dito at nagiging pabago-bago ang target. Dapat kumilos ang Estados Unidos sa isang maingat na paraan at lampasan ng mga Iranian sa larong ito dahil may isusulong nila ang kanilang pulisiya sa pamamagitan ng pagsalungat sa mga hinihinging yon sa loob ng Iran. Malinaw, nabanggit mo na kailangan ng Estados Unidos ng konkretong plano para mapilit ang Baghdad na tanggalan ng armas ang mga kaalyado ng Iran. Sa tingin mo, ano ang dapat isama? Una,
Kailangang ihiwalay ang mga lider ng milisya. Ang ilan ay nasa gobyerno at ang iba ay kasalukuyang gumagawa ng desisyon at may mga blok. Hindi sila dapat palampasin. Dapat silang ihiwalay, alisin at ideklara bilang mga kaaway ng mundo at ng Estados Unidos. Ang ikalawang hakbang ay maglatag ng plano para sa mga milisya na magdisarma at ang mga armas na ito ay kailangang ma-record. Pangatlo, ang pamahalaan ng Iraq ang nagbabayad sa mga milisya mula sa kita ng langis ng Iraq na napupunta sa New York. $3 bilyong kada buwan ang ginagastos sa sahod at iba pang gastos, umaabot ito sa $10 bilyong. Dapat itigil ito at bantaan ang pamahalaan ng Iraq. Kung patuloy ninyong babayaran ng mga milisya, paparusahan namin kayo at ititigil ang daloy ng dolyar sa inyo. Palakasin ang mga kaalyado ng Amerika at ang Kurdish Peshmerga. Dagdagan din ang kanilang armas. Bigyan sila ng depensa sa ere laban sa milisya, drone at rocket. Sila ang mahalagang yaman ng Iraq. Kaya kailangan itong pagsamahin sa isang malaking plano para buwagin ang mga milisya. At ang planong ito ay kailangang ilagay sa mga tiyak na hakbang ng pagpapatupad at kailangang abisuhan ang pamahalaan ng Iraq na gawin ito sa tamang oras. Kung hindi, haharap sila sa pag-aalis. Haharap sila sa mga parusa. Haharap sila sa boycott ng dolyar at iba pang mga hakbang. Tama. Salamat sa pagsama mo sa amin at natutuwa akong marinig ang opinion mo tungkol dito.